Sa pagpaparenta ng mga bangka, kumukuha si Onofre ng pantustos ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya mahalaga para sa kanya ang tuloy-tuloy nilang operasyon lalo na ngayong Pasko. Malaking tulong talaga. Basta maraming turista. Pag COVID, wala. Kaya hindi rin ito maiwasang mangamba na maapektuhan ang kanyang negosyo kapag sinimulan na ang rehabilitasyon ng Burnham Park. Taong 2020 kasi, nakatakda na sanang simulan ang rehabilitasyon ng parke. Pero matapos ang 5 taon, sa darating na 2025, matutuloy na ang naunsyaming pagsasaayos sa parke. Pero handa na raw siya para rito. Hindi, tuloy-tuloy lang naman daw kami. Napag-usapan na eh. Hindi naman kami may stop na. CHESA na mag-implement lahat. Binigay na natin lahat yung plano sa CHESA and we requested CHESA na sila na lang magpabid lahat na para one time na lang. Para hindi na yung magda-download ulit at sanda mahaba-haba ng proseso. So, pinakamaganda sila na lang lahat. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ngayong Disyembre sana sisimulan ang rehabilitasyon pero naiurong ito sa Enero o sa unang quarter ng 2025. Sa darating na 2025, sisimulan na ng CHESA ang development ng Burnham Park at unang aayusin dito ang mga nakapalibot dito sa Burnham Lake. Kaya ang pamahalang lungsod ng Baguio naghahanda na rin sa magiging epekto nito sa turismo ng lungsod. Ayon sa CHESA, hindi gaanong magagalaw ang Burnham Lake sa nasabing proyekto. By phase naman yun, so magagamit pa rin kasi hindi naman gaano magagalaw yung lake eh. Tapos according to our engineers, hindi na kailangan i-dredge yung lake. Ang may improve na lang doon yung fountain. Titingnan natin yung filtration system nun. Pero more do sa around the lake, yung walkway ang aayusin doon. Aabot sa 700 million pesos ang inilaang pondo ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA para sa nasabing proyekto at inasang matatapos ito sa loob ng 4 na taon. Ayon sa TIEZA, nabawi na nila ang pondo para sa development ng Burnham Park matapos sumigla muli ang turismo sa bansa. Pero uutay-utayin ang paglalabas ng mga gagamiting pondo para rito. Pero ayon sa ilang turista, maliban sa pagpapaganda ng parke, mahalaga rin daw na tutukan ang mabigat na daloy ng trapiko. Kung minsan pag talagang sobrang haba ng traffic, halos kinakain na yung oras mo para mag-enjoy ka dito. Ang inilaang 400 million pesos na pondo ng TIEZA para sa rehabilitasyon ng parke ay ginamit ng pamahalaan sa pagtugon nito sa COVID-19 pandemic. Noong nakarang taon, ipinangako na ng TIEZA ang 100 million pesos na pondo para masimulan ang proyekto. Gagamitin ng TIEZA sa rehabilitasyon ang planong ginawa ng Technical Working Group na binuo ng Baguio City Council. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.